Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat, Cags Marie. At sa 42,047 barangays na linggo-linggo ay sinasamahan nyo kami, isa pong karangalan. Para pag-usapan natin ang mga importanteng mga batas at mga procedures para makatulong tayo ng mas lalo sa ating mga kabarangay. Dito lahat yan, sa barangay tayo. Wow, Cags Marie, simoy Pasko na ba sa barangay San Valley? Oo naman, Cags. Sa inyo ba sa barangay Don Bosco? Ay, talagang simoy Pasko dahil bago mga nakaupo eh. Tama ka dyan. Actually, kahit sa amin sa barangay San Valley, Cags, marami rin tayo mga bagong nanalo bilang barangay kagawad. Alam mo, itong nakaraang BSK election, no, mabalik muna po tayo mga kabarangay sa politika. I think yung numbers won't lie eh. More than 50% na paltan. More than 50% I agree talaga. with you. I agree with you, Cags Butch. I think the pandemic has lots to say pagdating dyan. Talagang Correct. nagkaroon talaga ng impact, ng epekto. Yung siguro talagang iba yung tawag ng panahon ngayon. Tama. At saka marami na ring lessons, sabi mo nga, from the past. At saka meron din tayong mga politiko. Dati kasi pag independent ka, hindi ka manalo-nalo, hirap na hirap eh. Pero ngayon ang mga independent na mamayagpag. Ang daming nanalong independent po. May mga naging recent guest nga po kami, mga independent. So parang nagbabago na rin kahit pa paano ang ating barangay government. I agree with you, Cags Butch, pagdating naman sa ganyang sentimiento. At nakita naman talaga natin, yung BSKE ngayon, ibang-iba. Compared siguro nung panahon na tayo ay tumatakbo, Cags. Kaya nga, alam namin ngayon, dahil nga kauupo lang ninyo, na noong inaugural session po ninyo, we are sure kami ni Cags Marina, tapos na po yung inaugural session. So, paano na ho yung regular sessions po ninyo? Kasi I'm sure na pag-usapan na ninyo na meron na kayong schedule twice a month ang session at meron na kayong mga dates o araw. Meron nagtatanong, Cags Marie, pwede bang mag-set ng session on Saturdays? Pwede naman, Cags Butch, as long as nakalagay po yan or nakasaad yan dun sa tinatawag nating resolution na ginawa po ninyo noong internal rules and procedures kung tawagin po. Doon sa internal rules and procedures, doon nangyari sa inaugural session, yung resolution po na yun, na mga pinirmahan po ng punong barangay at mga hagawad. Cags Marie, ano-ano yung mga composition ng sangguniang barangay bago tayo pumunta sa session proper? Ayan, syempre mga kabarangay, unang-una ang atin pong punong barangay because siya po ang tatayo na presiding officer. Kasama po ang kanyang sangguniang member na nandyan po ang ating mga barangay kagawads na na-elect. Yan po yung 7. At syempre po, as part of ex-officio member ng sangguniang barangay, ang atin pong SK chairperson. Okay. Kasama ba dyan ang treasurera at ang secretary, barangay secretary? Ang composition po, yes po, kasama po ang ating pong barangay secretary na kasama natin tuwing nagsisession tayo. At syempre po, pagdating naman po sa pangangalaga ng ingat yaman ng ating barangay, yan naman po ay ang ating barangay treasurer. Pero Cags, bilang isang member ng naging SK ka, di ba? Tapos umupo ka as ex-officio, tapos 3-term kagawad. Wala sa iyong experience na voting power ang secretary at saka ang treasurer. Kasi never silang elected. Tama ka dyan, Kagawad Butch. Hindi po kasama sa mga bumoboto pagdating sa usapin or kung may division of the house na mamaya po mas i-elaborate po ng ating Cags Butch, hindi po kasama ang ating mga barangay secretary at barangay treasurer. Same goes with the SK Kagawad Butch. Okay. Malinaw po yan. At sa botohan, ang majority na sinasabi, ang boboto pala ay 7+1 kasama yung SK.
So, kung sinasabing majority, halimbawa may pinagbotohang resolusyon or ordinansa, that is 4 plus 1, 5. Tama ka dyan, Kags Butch. At if ever man po magkaroon ng senaryo na since 8 po kayo na sangguniang barangay member na boboto at nagkataon, Kags Butch, tabla. 4-4 ang boto. That's the time po na papasok po ang ating presiding officer na sasama rin sa pagboto to break the tie, kung tawagin. Ayan. Kaya ang usapan natin ngayon how to preside a session. Ha? Para po ito sa mga kapitan, pero lalong-lalo na po rin sa ating sangguniang barangay. Pero bago tayo mag-umpisa sa order of business, kasi ito na nga po, nung inaugural session, sinabi ninyo, itong December halimbawa 18, ang una po niyong regular session. So, anong gagawin ng presiding officer? Unang-una, kailangan tandaan ninyo. Sessions are public in nature. Hindi ho yan yung sikreto kayo nagmi-meeting. Although, gumagamit tayo ng parliamentary procedures, pwede naman tayong maging cowboy o relax ang ating atmosphere. Para lang tayong nagmi-meeting, meron lang tayong sinusunod ng mga procedure. Pero, hindi ito secret meeting, at kinakailangan ang session ay ginagawa sa barangay hall for public consumption. I agree with you, Kags Butch. Kaya naman ikaw, Kags, nung ikaw pa po yung isa sa mga kagawads ng Barangay Don Bosco, ano po yung regular session po ninyo? Kasi sa amin, sa Barangay San Valley, ang experience ko po is usually second Thursday and fourth Thursday of the month. Pareho lang tayo. Ganun din Thursday po. rin. Kasi pag Thursday, nag-uumpisa kami after lunch. Mga 1. Mga 1, nag-uumpisa. Pero bago po yan, nagla-lunch muna kami. Time na rin yon para bonding kay Kapitana at sa mga kagawad. At pagkatapos po yan, dire-diretso na. Parang nagiging working lunch. At ginagawa namin yun sa session hall at kahit sino naman pwede. At pwede rin tayo mag-imbita kahit sino. Especially kung ang pag-uusapan o agenda, ayan na, nandito tayo sa order of business, ang nilalaman ay makakaapekto sa mga taong bibigyan natin ng proyekto o programa. So, order of business na po tayo. Kung ako po ang kapitan, ang order of business po, call to order unang-una, ang unang-unang gagawin bago mag-start ng meeting, as kapitan, halimbawa of Barangay Don Bosco, I hereby call this hearing to order. Yan po ang formal. Of course, hindi mo tayo magpapakormal. Halimbawa, may mga mahina mag-Ingles, natural mensa, dahil tayo po ay mga Pilipino. Pwede naman sabihin, call to order. Bang the gavel. Kailangan nyo ba ng gavel? Hindi rin po kailangan ng gavel. Simple tap on the table, ibig sabihin, sinyalis na po yun para mag-uumpisa na ang session. Of course, nandyan yung national anthem. Kami kasi, Ina-adapt nyo po ba yun, Kags? hindi na kasi ang sa amin, first Monday of the month, yun na yung pinaka dire-diretso Opening na yun. ceremony. Yun na Kumbaga, yung ating flag ceremony every morning. Yes, hindi na kami kasi alam nga namang wawalo lang kami, 10 lang kami nandun Pero depende yan sa mga kayo ba inaano niyo? Yung national anthem, hindi na namin na-i-include. Pero yung nagdidiretso na kami sa invocation. Okay, prayer. May nakaatas na kagawad kung sino ang magdadasal. So madali lang po yan. Umiikot po yan kung sino ang magdadasal. Ito na tayo sa roll call. Ang roll call po, kung may quorum. Okay? Halimbawa, Madam Secretary, please Do the roll call. do the roll call. Tapos, Kagawad Bulsarano, present. Kagawad Marie Formentera, present. Okay. And that's the time the secretary, kapag nakita niya na meron kayong quorum or half of the 50% plus 1. Tama Plus ba one. yun, Kags? Half plus 1. Yes. Kasi during the roll call, dyan po dinideclare ng ating pong mga barangay secretary kung meron po ba tayong quorum para po makapag-proceed na. At dyan rin po, kung hindi man po kumpleto or wala po ang ating mga kagawads, dyan din po dinideclare na
Mr. Chairman, there is no there is no quorum. Kumbaga, diyan po magdideklara ang ating barangay secretary kung mag-uumpisa na tayo sa ating proper session. Okay. Ako halimbawa ang presiding officer, Kapitan Butch Serrano. Wala pong quorum. Pwede ko bang ipatawag ang mga kagawad na wala, na alam ko lang halimbawa, kunyari nakatambay lang sa kanto, patatawag at halimbawa pasusunod sa tanod at papupuntahin kahit ayaw nilang pumunta sa session? Yes, pwede. Pwede po yung patawag. Not unless na ang kagawad ay may sakit, indisposed, o kaya hindi makapunta due to force majeure o act of God. Ano po yun? Bagyo, nasalanta, nakidlatan yung bahay, nasusuno, ayan, mga force majeure yun. Hindi nyo ho mapipilit. Pero kung may quorum na, okay na. Paano na ngayon, Kags Marie, ang reading and consideration of minutes of the previous meeting? Pagka ho kayo ang presiding officer, kahit binabasa lang po to, kahit sabihin nyo lang hong, we will proceed sa reading and consideration of the minutes sa previous meeting. Ang minutes ng previous meeting, trabaho ni Barangay Sec yan. Siya ang nagsusulat kung anong mga nangyari noong previous meeting. So, para makasabay po tayong lahat, nung inaugural session natin, meron ng minutes yan. Kung ano sinabi ng mga hagawad, ng mga importante, in bullet format, meron na po yan. So, sasabihin ni Chairman, minutes of the previous meeting, Barangay Secretary, ipapasa ngayon yan sa mga hagawad. Yung mga copies. Ang mga hagawad, merong 5 minutes, 10 minutes para tignan nila, basahin, kung wala silang reklamo. At nandun yung mga words nila, at nandun yung mga pinag-usapan, at tama, at walang halong dagdag at bawas, for approval na, Kags. Paano yung approval na yun? Yung approval na yun, Kags, kung wala naman pong mga ibabaguhin ang ating mga kagawads, that's the time na magkakaroon sila ng motion. For example, motion to approve the previous minutes dated, for example, kahapon, dated December, ganon. December 16. O halimbawa, okay, akong presiding officer, there is a motion by Kagawad Marie to approve the minutes of the meeting. Any second? Okay. Sasabihin ko, I second the motion. Ibig sabihin, there is another second the motion by Kagawad Bisarano. Tapos na. Approved na yon kung walang reklamo, ha. Pag na-approve na, hindi na pwedeng balikan. Tama ka dyan, Kags. Pero kapag meron po tayong babaguhin, eto na po yung time na, Yes. Mr. Chairman, I would like to amend our previous minutes on page, paragraph, ito-double check nyo po yan. Word per word kung gusto po ninyo. Ngayon po, ang atin pong barangay secretary will take down that notes para po ma-include naman siya sa susunod na minutes. Okay. Any amendments na gusto nyong ipalagay? Kasi minsan kasi meron tayong sinabi na ibang pandinig ni Sec, ibang pagkakaintindi niya, iba naman ang nais niyong intindihin. Pwede niyang ipakorek ng yan. Tama ka dyan, Kags Butch. So, as presiding officer, pupunta na tayo sa agenda. Maraming klaseng agenda. Sasabihin ko lang, okay, let's proceed. Sangguniang barangay sa ating agenda. May maraming klaseng agenda, no? Kags Marie, sa iba merong privilege hour. Meron ding question hour. Ang privilege hour, kung merong kagawad na nag-motion dati o nag-motion before the start of the hearing, or sinabi niya doon mismo na siya ay magsasalita on an issue na importante sa kagawad na yon. Okay? Maaaring kung ano man, basta importanteng issue. Ang question hour naman, halimbawa meron kayong imbitadong tao na gustong magsalita. Isususpend nyo yung rules ninyo at pwede magsalita ang tao na yon. Or, pwede habang nagmi-meeting kayong question hour, tatanungin kayo ng taong bayan na nanonood kung ano-anong mga nais nilang itanong sa inyo para magkaintindihan kayo sa mga programa o proyekto na gagawin ninyo. Ano pa, Kags Marie, sa inyo? Ayan, medyo i-interject ko lang yung part na yun, Kags. Kasi, nung time po namin naman sa barangay, ang na-experience ko po is una, syempre yung agenda proper after reading the previous minutes. Pero may calendar of business yan na tinatawag natin. Kumbaga, business arising, i-discuss nyo po yan dun sa naka-refer sa mga minutes na pinag-uusapan nyo before. Once approved na, ilalagay lang natin, note natin, okay.
And then, pagdating po ng agenda proper, dyan po pag-uusapan kung ano yung mga naka-calendar for the day. Doon po i-discuss. At ngayon po, pagkatapos po ng agenda, kung meron po tayong other matters, kasi kung tawagin sa amin yung privilege hour, Kags Butch, other matters, usually po, dyan po pumapasok yung mga reports ng bawat komite ng aming barangay. And then after po na lahat ng kagawads nakapag-discuss na at nasabi na po na nila ang kanilang mga reports, dun po naman ang privilege time naman ng ating punong barangay. Kung meron po siyang i-report or meron po siyang gustong sabihin sa council, dun po pumapasok yon. Basta after ng aming reports from the kagawads, dun po, at syempre included po ang SK, chairman, yun po papasok si Kap. Okay, Kags Marie, maraming salamat. Pero bago tayo mag-other matters, no, meron din tayong, halimbawa, ako ang presiding of chairman's report. Yes. Yung mga nangyayari sa barangay, nire-report po ng chairman yon. Kasi hindi naman lagi magkasama ang mga hagawad, tsaka chairman. So, doon binibigas ng chairman na dumating dito yung Annex 5 Homeowners Association at ito mga napag-usapan namin. At saka yung mga hinaing po na naririnig natin sa mga kabarangay natin, during that period of deliberation sa ating other matters, ini-include or sa committee, for example, si Kagawad Butch, may lumapit sa kanya na ating kabarangay or asosasyon, siya po ang magiging daan at magiging boses po ninyo. At bibigyan po yan siya ng pagkakataon ng ating mga punong barangay. At isa pang importante yung committee report. Baka ho nalilito kayo kung ano yung ibig sabihin ng committee report. Mamaya po sa first reading, pagka nag-first reading, ilalagay sa halimbawa education yung ordinansa ng isang kagawad at kayo yung chairman, kayo ang magbibigay ng committee report. Pero mamaya po yan sa susunod na segment po natin sa first reading. So, tapos na lahat, Kags Marie. Gusto mo bang mag-adjourn? Gusto mo bang mag-file ng motion para mag-adjournment? Pag napag-usapan na natin ang mga... Yan, mga kabarangay, kapag wala na po tayong mga sasabihin pa at mararamdaman nyo naman yan during the session, ngayon, Kags Butch, I move for the adjournment of this meeting or Okay. this session. Any second motion? Tataas ng kamay. Tataas ng kamay, si Kagawad Butch Serrano. Okay. Kagawad Butch Serrano, second motion. The session is adjourned. Tapos na. So, At doon babay na ilalagay po kung anong oras din kayo nag-adjourn. Correct. Ino-note ng ating mga barangay for secretary. purposes of record. So, okay na po tayo sa order of business, mga kapitan. Ano naman ngayon ang first reading, second reading at third reading kung halimbawa meron nag-file ng ordinansa o resolution? Abangan nyo po yan dito sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay